Problema nyo ba hilo? Okay, papaliwanag natin kung bakit ang taong perfectly healthy, no, walang sakit, walang nakitang sakit ang doktor, normal lahat ng test, at sinabi talaga ng doktor na there's nothing, no, sa katawan ninyo. There's no problem. Wala talaga. Pero bakit kayo nahihilo? Okay, klaro ha. Importante po dapat na tayo ay diagnose muna ng doktor at mabigyan tayo ng assurance na talagang wala tayong sakit. Kasi kung talagang totoong may sakit, actually kahit hindi sakit halimbawa, kailangan mo na talaga magsalamin. So, kailangan pa-check yung mata, no? So, yun, marami. Pwede rin kasi gutom. Simpleng gutom lang, nakakahilo yun. Okay? Pag hinold mo yung hininga mo, mahihilo ka. So, maraming dahilan. So, hindi ibig sabihin porket nahilo ang tao, delikado na. Kaya importante talaga yung doktor doon. No? So, hindi pwedeng nahihilo ka, pabayaan mo lang. So, hindi mo pwedeng gamitin tong video na to nang hindi kumukonsulta sa doktor. Lalo na kung nahihilo ka. Okay, sige. Ako, yan na naman yung maaso ko. Kukulit. Duk, doon muna. Kukulit, oh. Oh, yan, oh. Ulit. Ang laki-laki pa naman. O, isasali pa yung isa. Duk. O, sige, sorry. Okay, mabalik tayo. Sige, ganito, no? Para ma-manage kasi ang anxiety disorder, kailangan tanggalin yung takot. So, marami, iba-iba ang takot ninyo. May takot sa hilo, may takot sa parang may nakabara sa lalamunan, may takot sa paninigas ng mga muscle, may takot sa hirap sa paghinga. So ang dami-daming klase ng ginagawa ng utak ninyo na pinapalala. But actually, hindi naman talaga delikado. Kaya yun doon ako tutulong sa inyo. So ngayon, ang didiscuss lang natin really is hilo. Para mawala ang takot, kailangan may tamang kaalaman. Kasi apat yung rason bakit may takot ang tao. Walang kaalaman, pati blood pressure. Lagi ko na pinapaliwanag ang blood pressure. Walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. Hinahayaan niya lang yung utak niya na alam, may cancer ka. Hindi na siya mag-isip, may cancer ako. 'Di ba? So, huwag tayong tatanga-tanga. Okay? So, alam ko yung mga tao dyan gusto rin narinig yung mga sinasabi kong huwag tatanga-tanga. Anyways, sige, mabalik tayo. Bakit nga ba nahihilo yung tao? Ang hilo kasi, nangyayari yan kapag merong medyo hindi nabubuo yung blood flow sa utak natin. Okay? Blood flow. Tandaan niyo bakit ba importante yung blood flow? Kasi ang blood ang nagkikerry ng oxygen sa buong katawan. So pag na-restrict ng konti yung ating oxygen, medyo mahihilo-hilo tayo. Ano kinalaman ng mga muscle tension? No? Ano kinalaman ng muscle? Kasi maraming rason ba't nahihilo yung tao kung anxiety lang. Rapid heartbeat. Bumibilis na yung puso, pero hindi tayo sumasabay dun sa puso natin. Kasi halimbawa, kung tatakbo ka ng mabilis, mabilis yung puso mo, hihingalin ka. So nagmamatch yung hingal mo doon sa tibok ng puso. Sa tao may anxiety disorder, titibok yung puso niya pero wala siyang aksyon. So parang hindi nag-i-equal tuloy, kaya feeling niya kulang siya ng oxygen. Okay. Yun yung rapid heartbeat. Hyperventilation, yung may hilo ka talaga doon kasi kailangan yung exchanges, no, ng oxygen at ng carbon dioxide. Hindi pwedeng puro oxygen ka lang. Kapag puro oxygen ka, may hilo ka. Okay? Kaya dapat mix yon, oxygen sa carbon dioxide. Inhale, labas, carbon dioxide. Pag napuno ka ng oxygen, may hilo ka. Okay? So isa yon. Muscle tension, ito importante. Pag nagkaroon ka na ng muscle tension, bakit ba nagma-muscle tension kasi? Ano siya kasama siya sa fight, flight, freeze. Survival mechanism. Ang muscle tension, kapag nung sinauna, no, tayo wala pang mga bahay, nakatira pa lang tayo sa mga kuweba, sa kagubatan, kapag may biglang oso or bear or leon na na-trap tayo yung kakainin, imbis na tayo kakain sa kanila, maninigas yung mga muscle mo para pag kinain ka, hindi ka kaagad mauubos. Para makita ka pa ng tatay mo, ay, yung anak ko kinakain ng leon. So habang kinakain ka ng leon, hindi ka agad mauubos kasi nga naninigas yung mga muscle mo. Kaya yung mga pagkain natin, mga manok, yung mga baboy, kapag kinatay na nakastress yan, asahan mo ang tigas-tigas na muscle yan. Kaya merong way ang mga
yung mga malalaking kumpanya na binibila natin ng mga manok natin, may ways sila kung paano katayin yung kanilang mga manok na hindi na si stress para hindi manigas yung muscle pag kinain na natin. So, naintindihan? Okay. So, ngayon kung may muscle tension na, medyo nare-restrict na yung mga vessels natin, yung mga dinadaluyan ng dugo. Okay, so therefore, pag medyo natitense na tayo, medyo nahihilo ka kasi medyo nare-restrict. Pero wag po tayong mag-alala kasi bumababa rin yun. Yung katawan natin, kung intindihin natin, hindi siya naglalas. Ang panic attack hindi naglalas ng buong araw. Pwedeng mag-ulit-ulit, pero hindi yan maglalas ng buong araw. Kasi yung katawan natin, hindi niya design siya na para mag-peak lang tapos bababa rin. Tapos mag-isip ka ulit, mag-peak ulit, bababa ulit. Pipik ulit. Pero hindi siya yung tipong alas 8 nagpanik ka na hanggang alas 10 ng gabi, tuloy-tuloy walang ganon. Okay? Ngayon, tingnan niyo, kapag naintindihan niyo yun, so, ibig sabihin, nare-restrict yung mga muscle ko, medyo hindi nagfo-flow yung dugo. Ang katawan natin, kaya niya mag-regulate. Babalik at babalik yon. Okay? Halimbawa, sample lang ko na lang kayo. Pigilan niyo paghinga niyo ngayon. Kakayanin niyo ba? Pwede siguro, pinakamatagal sa inyo, mga 1 minute lagpas. Ako medyo matagal ako sa paghinga ko Kaya ko i-hold siguro baka 2 minutes. Pero sa tingin mo ba ma-hold ko yun na 5 minuto na mangyayari sa akin, 'di ba? So kasi yung katawan natin hindi niya hayaan na hindi ka makahinga. Gagawa siya ng paraan, okay? Ngayon, kapag na-address mo na itong hilo na to, o nga, ganun pala yun. So hindi porkit pala nahihilo ko, lalo na at sinabi ng doktor na wala akong sakit, na wala akong problema, anxiety lang pala talaga. So ngayon anong gagawin? Kailangan, pag ganito na, ito yung breathing exercise. Normal actually. Hindi kayo, pwede ka nang yung i-regulate mo, bagalan mo yung kung nag-hyperventilate ka, kailangan ibagalan mo. Ang pinakamas maganda, mas matagal yung exhale. So, bagalan mo lang. So, iba-iba yung klase yung paghinga, depende kung ano nangyari sa katawan natin. Pwede naman pag extreme panic attack, inhale, exhale. Pero kang OA, wag mo na, pinapakita ko lang sa video yon para alam nyo kung kailan ako nag-inhale. Pero kung in reality, pwedeng ganito lang hindi halata. Ganun lang. Iba sa inyo, OA. Huwag ganun. Kahit nasa jeep ka lang or nasa taxi ka, aeroplano ka. Ganun lang. Ayun, ramdam ko kagad. Okay? So, ito scientific to. So, ganun, no? Pwede ko kayong tulungan. Okay? May bayad po ito. Pero pwede ko kayong tulungan. Dahil tulong ito, kayo magbibigay kung magkano kaya nyo. Hindi ako. Kapag nakita kong fair sa Cognitive Behavioral Therapy Certificate ko, at sa oras ko, yung time ko na i-google sa inyo, at yung skills ko, then schedule natin yung talk time. Okay? So, by the way, napakilala ko pa sarili ko. My name is Jeremy. Ako po ay graduate ng BS Psychology. At ako po ay may certificate ng Cognitive Behavioral Therapy from CBT Australia. Nag-aral po ako doon ng CBT at ang CBT ang gold standard para ma-manage ang mga mental health condition, especially anxiety, depression, anger, may mga ganun no? So, hanapin nyo, search nyo kung ano ang CBT. Ayan, scientific siya or evidence-based. Proven na very effective. Kaya mahal po talaga siya. Kahit i-search nyo magkano ang CBT, mahal. But tulong ito, kayo magsabi kung magkano yung kakayanan ninyo. Kung fair nga sa akin, then usap tayo. Okay? So, let's help people. Spread the link. Ito, share nyo yung videos natin. And yeah, I'll see you soon. Bye!